Uy, mga baklang tuwa. Charot! Naalala niyo pa ba ang pelikulang ng Disney at Pixar? Yung kwento ng dalawang sea monster na nagiging tao kapag tuyo sila sa lupa. Super cute, diba? Nag-adventure sila sa isang magandang Italian town, kumain ng sandamakmak na pasta, at nangarap na magkaroon ng sarili nilang Vespa. Ang saya-saya lang. Pero alam niyo ba, mga sisterette, nasa likod ng makulay na animation at ng mga sigaw na silencio Bruno, may mas malalim na usapan na umuspong. Hindi lang ito tungkol sa friendship, kundi sa isang bagay na tinatawag na kilig at, heto na, queerbaiting. Ay, ano yan? Don't worry, i-explain natin yan in a way na hindi sasakit ang ulo nyo. Ang chika ay nagsimula sa relasyon ni Luca at Alberto. Ang kanilang samahan ay hindi lang basta best friends forever. May mga eksena kasi, mga besh, na parang may something more. Yung titigan nila, yung pag-aalala sa isa't isa, yung pagseselos ni Alberto kay Julia, at yung pangarap nilang magkasama sa isang Vespa habang naglilibot sa mundo. Maraming nakapanood, lalo na ang mga miyembro ng LGBTQ+ community, ang nakaramdam na matinding kilig. Sabi nila, ay, ito na, isang gay love story sa Disney. Para sa kanila, ang kwento ni Luca at Alberto ay isang magandang allegory o talinghaga para sa pagtanggap sa sarili at pag-amin sa tunay na pagkatao, lalo na sa pagiging different o naiba sa karamihan. Pero, heto na ang twist, mga kabarangay. Habang marami ang kinikilig, marami rin ang nagsimulang magtaas ng kilay. Sinabi ng direktor ng pelikula na si Enrico Casarosa na ang kwento raw ay tungkol sa prepubescent friendship at hindi isang romance. Naku po, dito na pumasok ang salitang queerbaiting. Biglang nagkaroon ng debate online. May mga natuwa dahil nakita nila ang sarili nila sa kwento at may mga nainis dahil pakiramdam nila ay pinaasa lang sila ng Disney. Parang yung jowa mong sabi niya, I love you, pero ang kasunod pala ay as a friend. Outsu! Ang simpleng kwento ng dalawang ista/bata ay naging sentro ng isang malaking diskusyon tungkol sa representation sa media. Kaya naman, mga unkabogable friends, ang ay naging more than just a movie. It became a conversation starter. Pinag-usapan ito hindi lang dahil sa ganda ng animation o sa nakakatawang mga eksena, kundi dahil sa tanong na, para kanino ba talaga ang kwentong ito? Ito ba ay isang simpleng tale of friendship o isa itong missed opportunity para magpakita ng isang queer love story sa isang major animated film? Ang chismis ay naging isang seryosong talakayan tungkol sa kung paano ipinapakita ang mga kwento ng pag-ibig at pagkakaibigan sa ating mga napapanood. At yan ang sisilipin natin. Ano nga ba ang totoo sa likod ng kilig at inis ng madlang people? Okay, class! Pop quiz. Ano ang queerbaiting? Huwag mag-panic, walang grade ito. Isipin nyo na lang ganito, ang queerbaiting ay ang sining ng paasa. Ito yung technique na ginagamit sa mga pelikula o TV show kung saan naglalagay sila ng mga pahiwatig, hints, o mga eksenang mukhang may romantic or sexual tension sa pagitan ng dalawang characters na pareho ang gender. Ginagawa nila ito para makuha ang atensyon at suporta ng LGBTQ+ audience. Parang kumakaway-kaway sila sa atin. Huy mga Bex, para sa inyo to. Pero sa huli, wala naman palang aaminin. It's all just for show. Hindi nila itutuloy at sasabihin, ay, friends lang talaga sila. Nakakaloka, di ba? Napakaraming example nito. Isipin nyo na lang yung eksena kung saan nagseselos si Alberto nang maging close si Luca kay Julia. Kitang-kita mo yung lungkot at tampo sa mukha niya na parang jowang naagawan. O kaya yung moment na sabay silang tumitingin sa mga bituin, nangangarap na magkasama habang buhay. Ang mga tinginan nila, yung mga hawak kamay na kunwari ay aksidente lang, at yung buong narrative na tayong dalawa laban sa mundo. Lahat ng ito ay classic signs ng isang romantic storyline. Kaya naman ang queer community na laging uhaw sa representation ay kumagat sa pain. Sino ba namang hindi aasa sa ganoong klaseng build-up? Parang binigyan ka ng isang box ng paborito mong chocolate, pero bawal mo palang kainin. Ang problema sa queerbaiting ay parang love-hate relationship. Sa isang banda, masaya kasi kahit paano, may nakikita tayong pahiwatig ng mga relasyong katulad ng sa atin. Nakakakilig pa rin aminin. Pero sa kabilang banda, nakakainis at nakaka-frustrate. Kasi parang sinasabi ng mga creators na, gusto namin ang pera nyo, pero hindi kami handang bigyan kayo ng toong representasyon. Takot silang baka i-boycott sila ng mga manonood na hindi pa bukas ang isipan. Kaya hanggang hint na lang sila. It leaves a bad taste in the mouth. Parang umorder ka ng sizzling sisig, pero ang dumating ay tokwa. Okay naman ang tokwa, pero hindi yun ang in-expect mo.
So yan ang queerbaiting in a nutshell. It's a marketing strategy na naglalaro sa feelings ng isang marginalized community. Pina-fall ka, pero hindi ka naman sasaluhin. Pinaasa ka sa isang magandang love story, pero sa ending, best friends lang pala. It's a way for big companies to appear progressive and inclusive without actually taking a real stand. Kaya naman nung sinabi ng direktor na friendship lang talaga ang tema ng maraming nasaktan at nagalit. Kasi after all the kilig, ang naramdaman nila ay parang na-scam sila. At sino ba naman ang gustong ma-scam, di ba? Ganda ka! Naku, dito na tayo sa main event, ang bardagulan sa social media. Matapos ipalabasang at lumabas ang mga statement ng creators, ang internet ay naging isang malaking battleground. Parang may dalawang team, Team Kilig at Team Inis. At pareho silang may valid points ha. Hindi ito basta-basta away bati lang. Ito ay isang mahalagang diskusyon tungkol sa kung ano ang nakikita natin sa screen at kung ano ang epekto nito sa atin. Let's break it down, mga tsismosang kapitbahay. Unahin natin ang Team Kilig, yung mga pusong mamon na natunaw sa sweetness ni Luca at Alberto. Sila yung mga nagsasabing, hayaan nyo na kami, we see what we see. Para sa Team Kilig, ang intention ng director ay hindi na mahalaga. Ang importante ay kung ano ang naramdaman nila habang nanonood. Marami sa kanila, lalo na ang mga kabataang queer, ang nagsabi na kahit hindi man opisyal na gay couple sina Luca at Alberto, sa puso at isip nila, sila ay isang love story. Nakita nila ang kanilang mga sariling karanasan sa kwento. Yung takot na ipakita kung sino ka talaga, yung saya ng pagkahanap ng isang taong nakakaintindi sa'yo, at yung pangarap na makatakas sa isang lugar kung saan hindi ka tanggap. Para sa kanila, ang ay naging isang source of comfort and validation. Sabi nga nila, death of the author. Ibig sabihin, once na na-release na ang isang art piece, ang audience na ang magbibigay ng kahulugan dito. Sa kabilang sulok naman, andyan ang Team Inis. At hindi sila basta-basta nag-iinarte lang. Sila yung mga nagsasabing, we deserve better. Para sa kanila, ang pagiging subtext o pahiwatig lang ay hindi na sapat. Pagod na silang maghanap ng mumo ng representasyon. Gusto nila ng isang malinaw, walang takipan at proud na queer love story mula sa isang malaking studio tulad ng Disney. Ang queerbaiting, para sa kanila, ay isang anyo ng pang-insulto. Bakit kailangang itago? Bakit kailangang i-dang? Ang pakiramdam nila ay ginagamit lang ang kanilang community para sa marketing, pero hindi sila binibigyan ng tunay na boses. Sabi nila, 2025 na, itago pa ba natin yan? Ang banggaan ng dalawang panig na ito ay nagpapakita kung gaano kakomplikado ang usapin ng representation. May mga masaya na sa konting pahiwatig at may mga humihingi na ng buong pag-amin. Wala namang mali sa dalawang side. Ang Team Kilig ay nagpapakita ng kapangyarihan ng audience na mag-interpret at maghanap ng sarili sa sining. Ang Team Inis naman ay nagpapakita ng lumalakas na panawagan para sa mas matapang at mas tapat na pagkukuwento. Ang away na ito sa internet ay hindi lang simpleng away. Ito ay isang senyales na ang audience ay mas nagiging critical at mas vocal sa kanilang mga gusto at ayaw. At yan, mga kaibigan, ay isang magandang bagay. So, bakit pa natin kailangang pag-usapan ang lahat ng ito? Baka sabihin ng iba, movie lang yan, wag nang palakihin. Pero, mga sisterakas, hindi yan ganoon kasimple. Ang mga pelikula at TV shows, lalo na yung para sa mga bata, ay may malaking epekto. They are not just entertainment, they shape how we see the world and how we see ourselves. Para sa isang batang queer na lumalaki na walang nakikitang katulad niya sa TV, ang pakiramdam ay parang invisible ka. Parang mali ka. Kapag ang mga kwentong LGBTQ+ ay laging nakatago sa subtext o queerbaiting, nagpapadala ito ng mensahe na ang pagiging queer ay isang bagay na dapat ikahiya o itago. Ang patuloy na paggamit ng queerbaiting ay nakakasama sa mental health ng mga kabataan. Isipin mo, laging kang umaasa na sa wakas may bida ng katulad mo, tapos bigla kang bibiguin. It reinforces the idea that your story is not important enough to be told openly. Na ang pag-ibig mo ay hindi kasing valid ng pag-ibig ng iba. Ito ay maaring magdulot ng confusion, frustration, at feeling of isolation. Kaya kapag may mga pelikulang tulad ng na nagbibigay ng mixed signals, mahalagang pag-usapan ito. Kailangan nating ipaalam sa mga creators na nakikita natin ang kanilang ginagawa at na gusto natin ng mas totoo at tapat na representasyon. Hindi na kami papayag sa mumo. Gusto namin ng buong cake.
Sa aking unkabogable opinion, ang diskusyon tungkol sa at queerbaiting ay napakahalaga. Oo, may mga nasaktan at nainis, pero ang maganda dito ay nagkaroon tayo ng pagkakataong mag-usap. It forces us to ask the hard questions. Bakit takot pa rin ang malalaking kumpanya na magpakita ng gay love story? Ano ang kailangang gawin para magbago ito? Ang ganitong mga usapin ay nagtutulak sa industriya na maging mas responsible. Dahil sa ingay na ginawa ng audience, mas nagiging maingat na ngayon ang mga studio. Unti-unti, nakikita natin ang pagbabago. Nagkakaroon na ng mas maraming characters na openly LGBTQ+ sa mga palabas, kahit sa mga cartoons. Ang kwento ay may kapangyarihan, power. Ang bawat kwento na napapanood natin ay nag-iwan ng marka. Kaya mahalaga na ang mga kwentong ito ay sumasalamin sa realidad ng mundo. Isang mundong puno ng iba't ibang uri ng tao at iba't ibang uri ng pag-ibig. Ang pag-usap tungkol sa ay isang hakbang pasulong. It reminds us to keep demanding for better stories. Stories where everyone can see themselves, not just as a hint or a joke, but as the hero. Dahil lahat tayo, anuman ang ating kulay, kasarian o kwento, ay deserve maging bida. Ganda, di ba?